Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang araw, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng mga tagapakinig sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po muli ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado. Sa ika-alas 11 ng umaga, nasabay pong napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Naatid po sa atin ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Para po sa unang segment ng ating programa, mapapakinggan po natin ang mga napapanahong balitang hatid sa atin ng Mary Edwards Venturanza Elementary School o ng Meves News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ikalawang araw ng Agosto, taong 2025. Ako po si Aaron Joshua Ibaracon. At ako naman po si Althea May B. Akyas. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Mary Edwards Venturanza Elementary School o ng Meves News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! State of the Municipality Address sa ikatlong taon ni Mayor Benedito, matagumpay na naidaos. Pamahalang bayan ng Brooks Point, nagsagawa ng IEC session para sa drug-free workplace. Anti-illegal recruitment and trafficking in persons, Campaign 2025, pinangunahan ng M-Peso. For School Disaster Risk Reduction and Management Symposium, pinangunahan ng NDRRMO. Pamamahagi ng emergency shelter supports ng mga pamilyang apektado ng Shareline, pinangunahan ni Mayor Benedito. Mga apektadong pamilya sa nagdaang bagyong Krising, masayang tumanggap ng food at non-food items mula sa pamahalaang lokal. Pagtatapos ng 31 mag-aaral ng alternative learning system mula sa North at South District, matagumpay na naidaos. Bagong hepe ng PNP Brooks Point at mga kawani ng Highway Patrol Group bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Pagsusuri ng health status ngayong taon, tinalakay sa Local Health Board meeting. At Mayor Benedito binisita ang pinangangambahang seawall sa Sitio Balacan, Barangay Pangubilyan. Magbabalik ang Meves News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, State of the Municipality Address sa ikatlong taon ni Mayor Benedito, matagumpay na naidaos. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni Meves News reporter Johan S. Salvacion. Balitang Bayan! Matagumpay ng naidaos nitong Lunes, Hulyo 21, 2025, ang State of the Municipality Address o SOMA ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. para sa kanyang ikatlong taon na panunungkulan bilang punong bayan na ginanap sa Brooks Point Event Center, Barangay Tugto, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing SOMA ay dinaluhan ni Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga opisyal ng barangay,
barangay, mga ulong tagapamahala at kawani ng iba't ibang departamento ng pamahalaang lokal. Kinatawan mula sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan at iba pang mga panauhin. Isang karangalan din ang pagdalo ni Province of Palawan Governor Honorable Ami C. Alvarez kasama sina Board Member Honorable Aris Arzaga, Honorable Al Iba at Honorable Marvic Rojas. Tumagal ng halos 2 oras ang SOMA ni Mayor Benedito kung saan inilatag niya ang mga pangunahing programa at proyekto na isakatuparan ng kanyang administrasyon mula Hulyo 2024 hanggang Hulyo 2025. Kabilang sa mga ito ang mga inisyatibo na kapaloob sa Hearty Program na sumasaklaw sa mga sektor ng health, housing, education, employment, environment, agriculture, resilient community, resilient infrastructure, resilient peace and order, tourism, trade and industry, at youth and sports development. Bilang pagtatapos, taos-pusong pasasalamat ang ipinaabot ni Mayor Benedito sa lahat ng dumalo at sumusuporta sa kanyang pamumuno. Mula sa mga kawani ng pamahalaan, mga opisyal, mga partner mula sa pribadong sektor at sa kanyang pamilya. Kanyang hinikayat ang patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan para sa mas makabuluhang mga susunod na taon ng paglilingkod sa bayan ng Brooks Point. Johan S. Salvacion, Meves News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Johan! At sa Balitang Pangbayan, pamahalaang bayan ng Brooks Point nagsagawa ng IEC session para sa drug-free workplace. Para sa detalye, narito si Meves News reporter Jeb Angelo B. Caligdong. Balitang Bayan. Sa layuning mapanatiling malusog, ligtas at opisyal na drug-free working environment, ang mga opisina at ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point, kabilang na ang mga opisyalis at ang mga punong tagapamahala. Matagumpay na nailunsad ang Information and Education Campaign o IEC on Drug-Free Workplace Session nitong araw ng Biyernes, Hulyo 11, taong kasalukuyan na ginanap sa Event Center Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan sa pangangasiwa ng Municipal Human Resources Office sa pamumuno ni HRMO Lusti Galicia at mahusay na naging tagapagdaloy ng mahalagang paksa sa katauhan ni Administrative Officer 5 Muhsin Ibrahim III. Napaliwanag ang mga masamang epekto kapag ang isang tao ay nalulung sa masamang bisyo mula sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot o droga. Ayon sa pagpupulong, ipinaalala rin sa mga kawani ng pamahalaan ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot ay maaari maging dahilan ng ikababagsak ng buhay ng isang tao at maging apektado rin ang kanyang pamilya, trabaho at pinagtatrabahuan. Higit sa lahat, maaari din itong maging dahilan ng paggawa ng krimen dahil sa malalang epekto ng mga naturang bisyo. Samantala, naging panauhing tagapagsalita naman si Brooks Point Philippine National Police PSSG Brainer S. Subibi na siyang lubos na nagbigay ng ilan pang mahalagang impormasyon patungkol sa batas, pulisya at kaparusahan na maaaring kaharapin ng sino mang naging sangkot sa masamang aktibidad na may kaugnayan sa droga. Ayon kay Subebe, a drug-free workplace starts with a drug-aware workforce. Dahil sa mas mainam na pagserbisyo ng tunay, tapat, may dignidad, malasakit, pagmamahal at integridad ang sino mang naglilingkod sa sambayanan, lalo na ang mga manggagawa sa gobyerno, upang maging mas matibay ang tiwala at respeto ng sino mang individual sa bawat paglilingkod na ibinibigay sa kanila araw-araw. Jib Angelo B. Caligdong, Meves News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jeb. Susunod, Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Person Campaign 2025, pinangunahan ng M-Peso. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni Meves News reporter Sofia A. Daypal. Balitang Bayan. Tagumpay na naisagawa ang Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons o RTIP campaign nitong araw ng Huwebes, Hulyo 24, 2025 sa Convention Center ng Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan sa pangunguna ng Municipal Public Employment Service Office or MPESO.
katuwang ang Department of Migrant Workers or DMW. Sa pagbubukas ng programa, binigyang diin ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kahalagahan ng pagtutok sa mga usaping kinahaharap ng mga kababayan nating nangangarap magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa kanya, mahalagang maging mapagmatyag ang bawat isa at hindi basta-basta magtiwala sa mga alok ng trabaho lalo na kung ito'y wala sa tamang proseso. Nagpahayag rin ng pakikiisa si Committee on Labor and Migrant Workers Chairman Konsehal Ezekiel Rodriguez at ilang miyembro ng Sangguniang Bayan, kabilang sina Vice Mayor Atty. Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito, Konsehal Sara Jane C. Abon, Konsehal Rogelio Badwa, Konsehal Nathan Sam O. Lacanilao, at Konsehal Hayati B. Dugasan. Binigyang linaw sa mga kalahok ang mga pangunahing layunin at hakbang laban sa illegal recruitment at human trafficking sa pamamagitan ng serye ng mga lektsura at seminar. Tinalakay ni Mr. Jason Opaden Leo III ang mga kaalaman tungkol sa AirTip. Kasunod nito, isinagawa rin ang pre-employment orientation seminar na pinangunahan ng Migrant Workers Capacity Development at ang Welfare and Reintegration Seminar na isinagawa ni Ms. Maria Casanova E. Gacosta. Sa pamamagitan ng kampanyang ito, inaasahang mas lalawak ang kamalayan ng mga residente tungkol sa mga panganib na kinakaharap ng mga OFW at kung paano maiwasan ang pagiging biktima ng pananamantala. Nagsisilbi itong gabay upang mapanatili ang kaligtasan at karapatan ng bawat Pilipinong nangangarap ng mas magandang kinabukasan sa ibang bansa. Sofia Aydaypal, Neves News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Sofia. First School Disaster Risk Reduction and Management Symposium, pinangunahan ng MDRRMO. Alamin natin ang buong detalye kay Neves News reporter Valerie A. Zambales. Balitang Bayan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2025 na may temang Kumikilos Bagong Pilipinas, Ligtas na Bayan, matagumpay na isinagawa noong araw ng Hulyo 28 ang First School Disaster Risk Reduction and Management o DRRM Symposium sa Brooks Point Convention Center. Layunin ng aktibidad na palalimin ang kaalaman ng mga kabataan sa larangan ng kahandaan sa sakuna at kalamidad at palakasin ang partisipasyon ng sektor ng edukasyon sa pagtataguyod ng ligtas at matatag na komunidad. Tampok sa programa ang mga makabuluhang talakayan mula sa mga kinikilalang eksperto gaya ni Ginoo Jeremias Alili ng PDRRMO Palawan, Listong Paaralan, Ginoong Sani Paharilya ng Pag-asa, Pag-asa Weather Advisories, Binibining Sheila Marie Reyes ng OCD Mimaropa, Philippine DRRM System for Youth, Ginoong Gerald Belmonte ng Senro Brooks Point Ecological Solid Waste Management at Binibining Emeline Villanueva ng Senro Brooks Point Kahalagahan ng Kagubatan. Lubos ang pasasalamat ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa pamumuno ng kanilang masisipag na personnel sa matagumpay na pagsasagawa ng programang ito na nagbibigay diin sa kahalagahan ng edukasyon, kaligtasan at malasakit para sa kinabukasan ng kabataan. Valerie A. Zambales, Neves News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Valerie. Samantala, pamahagi ng emergency shelter support sa mga pamilyang apektado ng Shoreline, pinanghunahan ni Mayor Benedito. Narito ang ulat ni Neves News reporter Yurika Faye B. Akyas. Balitang Bayan.
Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi ng emergency shelter support sa ilalim na Integrated Disaster Shelter Assistance Program ng Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD sa bayan ng Brooks Point noong Lunes, Hulyo 14, 2025. 20 benepisyaryo mula sa barangay ng Maasin, Mainit, Malis, Imulnod, Oring-Oring at Mambalot ang kinilalang kwalipikado ng Regional Office ng DHSUD para sa nasabing tulong. Makatatanggap ang mga benepisyaryo ng halagang 10,000 pesos para sa mga partially damaged houses at 20,000 pesos naman para sa totally damaged houses. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng matinding pagbaha at masamang panahon dulot ng shoreline noong Setyembre 2024 na nagdulot ng pagkasira sa kanilang mga kabahayan at ari-arian. Kasama rin sa nasabing pamimigay ng ayuda sina Vice Mayor Attorney Mary Jean Feliciano, Municipal Social Welfare and Development Officer Reynaldo Bacosa, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer 3 Joey Heredero at Municipal Planning and Development Officer ENP Joey Piramide. Namahala sa aktibidad ang mga kinatawan ng DHSUD Mimaropa na sina Project Development Officer 4, Mr. Luis Frederick Q. Alconcel at Mrs. Jenica G. Montero. Layunin ng tulong pinansyal na ito na mapabilis ang pagbangon ng mga pamilyang nawalan ng tirahan at muling maibalik ang normal na daloy na kanilang pamumuhay. Yercafe B. Akyas, Meves News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Eureka. Susunod, mga apektadong pamilya sa nagdaang Bagyong Krising, masayang tumanggap ng food at non-food items mula sa pamahalaang lokal. Balitang hatid sa atin ni Meves News Reporter, Janica Jel Zerbano. Balitang Bayan. Matagumpay na iniabot ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., MSWDO, Reynaldo Bacosa at MDRRMO OIC Engineer Mod Ryan Miranda ang food at non-food sa 7 individual na lubos na naapektuhan ng Bagyong Krising mula sa Barangay Mainit, Malis, Samariñana at iba pa. Ang nasabing pamamahagi ay ginanap sa New Municipal Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, araw ng Lunes, Hulyo 21, 2025. Malugod naman tinanggap ng bawat individual ang tulong at nagpapasalamat sila sa biyayang handog ng pamahalaang lokal. Layunin nitong maibigay ang sapat na tulong upang makapagsimula muli sa buhay at upang hindi sumuko sa anumang hamon ng buhay. Janica Jel M. Zerbano, Meves News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Janica Jel. Samantala, pagtatapos ng 31 mag-aaral ng Alternative Learning System mula sa North at South District, matagumpay na naidaos. Narito ang ulat sa amin ni Meves News Reporter Johan S. Salvacion. Balitang Bayan. Isang makabuluhang selebrasyon na ang isinagawa para sa pagtatapos ng 31 mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS mula sa iba't ibang barangay ng North at South Brooks Point District mula Barangay Kalasagin hanggang Barangay Malis noong Hulyo 16, 2025 na ginanap sa Ipilan Cover Gym, Brooks Point, Palawan. Sa temang henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Tampok sa programa ang pagkilala sa tagumpay ng mga mag-aaral na muling niyakap ang edukasyon bilang gabay tungo sa mas magandang kinabukasan. Kabilang sa mga nagsilbing tagapagsalita at panauhin, pandangal sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. at punong barangay ng Ipilan, Honorable Nadsmil A. Basil. Nagbahagi rin ng inspirasyon sina Samuel S. Albling at mga kinatawa ng DepEd tulad ni Dr. Paterno S. Marquez, Dr. Rogie S. De Malinaw at Dr. Lalaine R. Kaabay. Kasama na dumalo sa pagtatapos
na ito sina Vice Mayor Honorable Attorney Mary Jean D. Feliciano, Liga ng mga Barangay President Honorable Georgeline Joy Oquiachon, at mga SP member na sina Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito at Konsehal Rogelio A. Badua. Ang programa ay pinangunahan ni Ginang Vera Jean H. Sagala bilang guro ng palatuntunan at isinakatuparan sa tulong ni als Teacher Ginoong Joseph U. Sandoy, kasama ang iba pang guro mula sa distrito. Naging bahagi ng selebrasyon ang pagsasagawa ng panalangin, pambansang awit at regional hymns, formal na pagpapakilala sa mga magsisipagtapos, paggawad ng katibayan, pagsabit ng medalya, at mga mensahe mula sa mga mag-aaral. Ang pagtatapos na ito ay simbolo ng panibagong simula para sa bawat nagsipagtapos, isang hakbang patungo sa katuparan ng kanila mga pangarap at ambag sa lipunan. Johan S. Salvacion, Meves News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Johan. Bagong hepe ng PNP Brooks Point at mga kawani ng Highway Patrol Group bumisita sa tanggapan ni Mayor Benedito. Sa ulat ni Meves News reporter Valerie A. Zambales. Balitang Bayan. Dalawang magkaibang courtesy visit ang isinagawa sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ngayong Lunes, Hulyo 14, 2025 sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Unang bumisita ang mga kinatawan mula sa Highway Patrol Grupo HPG Palawan sa pangunguna ni Team Leader Major Randy Sibal kasama sina PCPL Josue Alabado, PCMS Altarejos at PMJG Acosta. Layunin ng kanilang pagdalaw ang makipag-ugnayan at humingi ng suporta para sa nalalapit na HPG Caravan. Ito ay isang kampanya upang palawakin ang serbisyo ng HPG sa mga komunidad sa lalawigan. Kasunod nito ay isinagawa rin ang formal na pagpapakilala kay PMAG Michael Von L. Agbisit bilang bagong Acting Chief of Police ng Brooks Point. Buong pusong tinanggap ni Mayor Benedito ang magkahiwalay na pagbisita at ipinahayag ang kanyang suporta sa mga adhikain ng parehong grupo bilang katuwang sa pagsusulong ng kaayusan, kaligtasan at kapakanan ng mamamayan ng bayan. Valerie Zambales, Meves News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Valerie. Samantala, pagsusuri ng health status ngayong taon, tinalakay sa local health board meeting. Narito ang ulat ni Meves News reporter Sofia A. Daypal. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang Local Health Board Meeting nitong araw ng Lunes, July 21, 2025 sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang naturang pagpupulong kasama sina SB members Tad Balian at IPMR Nerelia Pacaldo at si Municipal Health Officer Dr. Lovelyn Sotoza. Kabilang sa mga pangunahing paksa ng agenda ang pag-apruba ng minutes ng nakaraang pagpupulong pagsusuri sa health status ng bayan para sa June 2025. Mental health update na tumatalakay sa suicide cases profile at ang inihahaing panukalang budget para sa taong 2026. Napag-usapan din ang iba pang mga isyu na may kinalaman sa kalusugan at kapakanan ng mga residente. Layunin ng pagpupulong na mas mapabuti pa ang koordinasyon sa pagitan ng mga sangay ng pamahalaan para sa mas maayos at mas malawak na serbisyong medikal sa bayan ng Brooks Point. Patuloy ang pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na paigtingin ang mga programang pangkalusugan bilang tugon sa mga pangangailangan ng munisipalidad. Sofia Daypal, Meves News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Sofia. At Mayor Benedito, binisita ang pinangangambahang seawall sa Sitio Balacan, Barangay Pangubilyan. Balitang hatid sa atin ni Meves News reporter Yurica Faye B. Akyas. Balitang Bayan.
Bunsod ng ulat hingil sa pagkasira ng seawall sa Sitio Balacan, Barangay Pangobilyan. Agad na nagtungo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. upang personal na masaksihan ang kalagayan sa lugar at mapakinggan ang saloobin ng mga residente. Lunes, Hulyo 28, 2025, sa kanya naging pahayag, nilinaw ni Mayor Benedito na ang sinasabing seawall ay proyekto ng dating administrasyon ng Provincial Government of Palawan. Gayunpaman, tiniyak ng pamahalaang lokal ang kanilang kahandaang makipag-ugnayan sa mga kinaukulan upang matugunan ang pangamba ng mga residente at masiguro ang kaligtasan ng komunidad. Yurkafe B. Akyas, Meves News Team, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Yurika. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Aaron Joshua A. Baracol. At ako naman po si Althea May B. Akyas. Kami po muli ang Mary Edwards Venturanza Elementary School o ang Meves News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Maraming salamat sa mga mahuhusay nating tagapaghatid balita mula sa Mary Edwards Venturanza Elementary School. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli po, isa po mapagpalang araw, Bayan ng Brooks Point. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Para po sa segment po na ito, dadako po tayo sa ating Talakayang Bayan. Ang inyong gabay sa mahalagang usapin at impormasyon dito sa bayan ng Brooks Point. Ako pa rin po si Joshua Sariego, ang inyong makakasama, at sa programang ito ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan dahil ito po ay napapanahon. Dahil sa buwan ng Hulyo, tayo po ay nakiisa at nakikiisa sa National Disaster Resiliency Month. At samahan niyo po ako na i-welcome ang ating panauhin para po sa ating Talakayang Bayan, si Engineer Mod Ryan R. Miranda, ang ating MDRRMO OIC ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. So magandang umaga po, sir. Good morning po, Sir Joshua, at good morning po sa ating lahat. Isang ligtas at panatag na Brooks Point po para sa bayan ng Brooks Point. So una po, sir, nagpapasalamat po ang Municipal Information Office sa pagpapaunlak po ng interview po dahil alam po namin na may kabisihan po ang inyong opisina. Bagamat busy po kayo ay nagpaunlak pa rin po kayo ng interview po sa amin. Yes, thank you rin po sa invitation. Actually, pangatlong beses ko na nga nandito. Very supportive po kami sa mga ganitong klaseng advocacy. Okay po. Thank you so much, sir. May mga katanungan lang po kami, sir, para mas malinawan po ang mga listeners po natin sa ating pong radyo na kung ano nga po ba ang mga inihandang activities po para po sa pagdiriwang po ng National Disaster Resiliency Month of 2025. So ayan po, Engineer Mods, ngayon pong ipinagdiriwang natin ang National Disaster Resilience Month. Ano po ang tema po natin ngayong taon? Ayan. So, yung tema po is kumikilos, kayang umaksyon ng mamamayan na isabuhay ang kahandaan ng bawat isa para maging ligtas sa oras ng sakuna, no? So, it's an abbreviation po na word na kumikilos. Ibig sabihin, it's an action word, no? Okay, so, ibig sabihin, we encourage po yung participation po ng ating community. So, lahat ng ating stakeholders, no? Kasi sa usaping disaster preparedness, hindi lang po sinasabing si LGU lang or si government ang kikilos. So, it should be all, no? May involvement at participation ng ating, syempre, unang-unang community, yung ating pong mga residente, yung ating pong mga kabataan, syempre po yung ating pong mga working officials, no? O, kahit po yung mga pribadong sektor, no? Kasama po dito sa mga ini-encourage natin na mag-participate po to have a proactive role po sa disaster preparedness. Okay. Thank you so much. So, ang tema po natin po ngayong buwan ng Hulyo, ngayong taon ay kumikilos. Isa po itong panawagan po, sir, no? Yes, sa lahat yes. na hindi lamang po ang pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point at hindi lamang po ang MDRRMO ang
dapat na kumikilos sa mga panahon ng sakuna. Kung hindi, ito po isang panawagan din po sa lahat na sama-sama po tayong kumilos para po sa kahandaan nating lahat. Yes, sir. Tama po kayo, ayan sir. po. Ano naman po ang mga inihandang mga aktibidad at inisyatiba yung inihanda po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para sa buwan ng Hulyo upang palakasin ang kahandaan sa sakunas ng ating bayan? Yes, actually, yung aming pong buwan ng July ay punong-puno po ng ng activities ano. So we started po doon sa ating kick-off motorcade noong July 4, no, na nilahukan po ng ating mga MDRIM Council members, ng ating pong mga stakeholders din po, yung ating mga volunteer groups, syempre yung LGU, barangay. And at the same time po, nag-invite tayo ng LGU po mula po sa bayan ng Rizal and bayan po ng Nara. So nandito po sila na nakiisa sa ating pong kick-off activity po noong July 4. So after po that, nagkaroon na rin po tayo agad-agad, no, kinahaponan po ng junior auxiliary exercise. Po ito siya, para siyang isang activity na kung saan po lahat po ng ating mga community disaster volunteers. So yung CDV po kasi, ito po yung isang programa ng ating mga MDRMO, no, na kung saan po ay ini-encourage po natin na magkaroon ng mga volunteerism po sa community level. Ibig sabihin, sila po ay nag-commit na sa oras po ng sakuna, kahit po sa oras po ng mga paghahanda ay sila po ay willing, no. So nagkaroon po tayo ng opportunity na magkaroon po sila ng JAX, na kahit papaano po ay yung 3 bayan po or sa buong South, in-invite natin lahat ng volunteers mula sa Borland, Quezon, Rizal, Nara, Brooks Point, Batalace, Española. Pero 3 nga lang po yung nakakommit, no? So sa loob po ng 3 days ay nagkaroon po sila ng mga exposure sa iba't ibang skills, no? So hina-highlight po namin doon yung mga skills po about sa T3C, yung Tactical Casualty Combat Care, map reading, tapos nagkaroon po sila ng simulation exercise na kung saan binitawan po natin sila doon sa isang secured area po, no, sa gabi para po i-test out yung kanilang skills pagdating po sa navigation po, no. So maganda naman po naging feedback kasi kahit paano po marami po silang natutunan. So within this week naman po na napaka-busy po natin din talaga kasi po for the first time ang bayan po ng Brooks Point ay nag-host po ng training of facilitator para po sa ating basic life support and standard first aid training. So ito po ay isang napakahalagang training po para po masigurado po natin na yung bayan ng Brooks Point po ay hindi po maubusan ng taga-turo po, lalo na po sa skills po ng basic life support tsaka sa standard first aid. So kami po sa MDRMC, sa MDRMO po ay talaga pong pinush namin na magkaroon ng ganito. So nagpapasalamat po kami sa DOH Mimaropa sa pagpapa-unlock po ng aming pong request na magkaroon po tayo ng facilitator training po dito sa bayan ng Brooks Point. So ongoing po sila ngayon. And next week po, kami po ay pupunta po may invitation naman po sa Palawan Province-wide Rescue Olympics naman po sa bayan po ng San Vicente, na kung saan po yung iba't ibang mga LGUs, iba't ibang MDR po ay inibitahan para magkaroon po ng competition, no? So sa larangan po ng rescue. So tayo po sa Brooks Point ay magpapadala ng isang team na lalahok po doon, no? So at the same time, yung iba pong MDR personnel po ay ate naman din po sa ano tawag natin dito? Rescue Jamboree naman po sa bayan ng Leyte. Okay, so baka kami po yung pupunta, wala po kami next week. Pero pagbalik naman po namin ay mayroon pa rin po tayong mga activity. Nandiyan po yung static display. Sa static display po will be on July 22, kung saan po bibigyan po natin ng pagkakataon yung ating pong mga partner agencies, lalo na po yung uniform personnel, na ipamalas o ipakita po sa lahat yung kanila pong mga asset. Okay. So makikita po natin doon sa lokasyon yung iba't ibang rescue equipment po na meron po sa ating pong hanay po ng mga uniform personnel, no? So invite natin si Coast Guard, si PCG, si PFP, PNP, na ipakita po yung kanilang kahandaan. So ganun din po, after po nun, may mga susunod pa rin po tayong activity. Nandiyan po yung competition pa natin sa Fire Rescue Olympic, kung saan po yung mga barangay working force pa natin ay magtatagisang galing naman po sa firefighting. Ayan. So katuwang po namin si BFP po para dito, at meron din po tayong ikakandak na tawag natin dito, Junior Rescue Olympics para naman po sa mga kabataan po natin sa high school, no. Yung meron po kasi tinatawag na Junior Rescue Volunteers. So nag-recruit po tayo ng mga batang tinatrain na po natin for how many years para maging volunteers po natin.
So ngayon po, bibigyan natin sila ng opportunity na mag-compete po, no, doon sa ating pong programa. So that would be, ang Paralympics po pala ay July 23 or 24 at yung ating pong Junior Rescue is 25. So, pagdating naman po ng July 28, sabi mo nga talaga, sir, pulong-pulong kami ng schedule. Magkakaroon po tayo ng symposium, no? Mag-i-invite po tayo ng mga talagang maaasahang mga resource speaker. So, meron po tayong magsasalita po sa symposium po natin from Pag-asa, from OCD, from province, tsaka sa ating pong NRO offices, no? So, ito po ay lalahukan ng mga student leaders po natin mula sa iba't ibang eskwelahan, na kung saan po ay mabigyan po ng opportunity, no, matalakay po yung mga usapin about sa climate change, sa disaster risk preparedness, at syempre yung pinakamahalaga po yung role po ng mga kabataan sa oras po ng preparedness and response, no. So magkakaroon po tayo ng quiz bee kinabukasan, no, kung saan yung mga high school students pa rin po yung atin pong ibitahan, no. So doon sa natatirang 2 araw, siguro kakayanin pa po namin mag-conduct ng flood drill at saka kung kakayanin pa po fun run, pero mukhang hindi na. Pero sa last day po, baka magkakaroon pa rin po kami ng cleanup drive. So hindi ko alam kung makakapahinga pa po kami sa MDR ngayong buwan. So yan, makikita naman po siguro sa mga iBag na kasama namin ngayon. Ayan po. May mga IEC rin pala kami, no? So patuloy po kami nagkakanta ng IEC sa mga schools. Actually, nakailan na tayo ngayon? Nakadalawa na. Pero plano po namin siyang gawing regular na, no? Regular. So kasama na po yung pagkakapacitate po ng ating team para doon. So ayan po, kitang-kita po natin at narinig naman po natin na napaka full pack po ang schedule ng MDRRMO ngayong buwan at kitang-kita po natin yan ang effort po nila Sir Mods po at ng kanyang mga kasamahan dito po sa MDRRMO Brooks Point. Ang kanila pong pagpapatuloy po na palawakin pa ang kanilang advokasya na mas maging handa at kumikilos ang mga mamamayan ng bayan ng Brooks Point. So yun sir, matanong ko lang din po, kamusta naman po yung preparation po ng mga kalahok po natin or ng mga team po natin from the MDRRMO para po sa provincial-wide Rescue Olympics, sir? Actually, ngayon ay nasa simulation sila. So, okay po. Kanina nakita ko nagpahanda sila ng mga kagamitan po nila. So, hopefully po, kahit sa short period of time ay makapag-enhance pa nila skills nila. Anyway, yung skills naman pong itetest out nila is just kung ano po yung meron kaming skills at the same time kung ano po yung typical na kailangan. So, wala naman pong, sa tingin ko, hindi naman siguro kami mahihirapan. Po. Ayan. So, luckily po last year sa Rescue Olympic po natin, I think nakapag-second place naman tayo. Kayang-kaya na natin mag-first place this year, Hindi ko alam. Kayang-kaya natin. Pagdadasal po natin yan. So, ayan po, patuloy lang po nating suportahan po at ipagdasal ang team po ng MDRRMO sa lahat po ng kanilang mga operations and kanila pong participation po para sa ikauunlad ng ating bayan. Yes. Up next po, sir, sa kasulukuyang estado po ng ating bayan or sa bayan ng Brooks Point, paano po ninyo mailalarawan yung antas o estado ng kahandaan at kamalayan po ng ating mga barangay pagdating sa kalamidad? Okay lang po ba? Aware po ba? Handa po ba ang mga mamamayan po natin? Okay po. Sige po. Ganyan siguro kung ako po, in my own opinion, sa loob po na mahigit 1.5 taon ko na po sa MDR, ay sa tingin ko naman po, napataas naman po natin yung level po ng kahandaan. Kasi po binigyan po natin importansya, yun pong koordinasyon natin sa barangay. No? So kahit po last year, talagang si barangay po ang hina-highlight natin na may critical na role po, lalo na po sa paghahanda at sa pagresponde. Kasi po kahit naman sino, tatanungin natin, sino po ba usually yung uma-action pag may mga baha? Di ba lagi natin sa isip, si MDR, Pero kami po, in-encourage po namin yung participation ng iba't pang stakeholder, which is yung barangay plays an important role, lalo na po sa command, sa coordination and control. And ako naman po, ay masaya naman po ako na marami po kaming programa na talagang ang binababa po namin mga recipient po o beneficiaries po sa aming mga training is talagang barangay and community and syempre po yung volunteers po natin. So, sa tingin ko po, mas napaangat po namin yung level ng kahandaan. Bagamat hindi pa po kami doon sa pinaka-rurok na, sa pinakamataas kasi ayoko na po maging ipokrito. Pero naniniwala po ako na kami po ay nagte-take one step towards that goal. So, actually po ngayon, meron po tayong ongoing na training. So, nag-usap po kami ni Doktora kagabi na right after the training po, ikakandak na po namin yung Barangay Emergency Response Team po na training natin. Na kung saan, yung isang barangay po ay magbubuo ng at least 7 tao sa isang grupo na ititrain po natin ang basic life support tsaka standard first aid training. So, intensive training po siya na kung saan sisiguraduhin po namin na after that training po ay
equipped na sila. Ibig sabihin, kaya na po nila mag-responde. Kaya na po nilang aksyonan yun po mga emergencies na meron po dyan. Pero hindi rin po dyan nagtatapos kasi kailangan din po natin mag-introduce ng ibang skills, no? Yeah. Lalo na po, ano po ba yung mga mabebenta sa barangay ng mga skills. Naniniwala po ko, kailangan po nila ng introduction po sa water safety, no? Lalo na po yung mga coastal barangays po natin. Kailangan din po nila maging maalam po, lalo na po sa paghawak po ng security and crowd control. Kaya katuwang po natin si PNP and si BGMP para sa ganung klaseng training. And syempre po yung firefighting, which is ang katuwang naman po natin si PNP. So, napakaraming programa po talaga na kailangan po namin, ang barangay po ang katuwang po namin. So, nandiyan na rin po yung pagpapalakas po natin ng mga radio communications. Ano? So, maswerte din po tayo sa bayan ng Brooks Point na itong buwan po ng Marso nakaraan ay nagkandak po tayo ng radio training, radio communications. Yes po. So, na kung saan inibita po natin yung ating pong mga bisita mula sa NTC, National Telecommunications Commission ng Region 4B Mimaropa at nagkandak po ng one-day training. So, imagine po doon sa training na yun, humigit kumulang na sa 400 po ang na-train po natin. So, karamihan po doon ay mga empleyado po ng MDR, empleyado po ng LGU, mga response clusters po natin, at the same time po barangay and volunteer groups, no? Kahit po yung mga national government agencies ay nandoon, ano? So, mahalaga po yung naging pagsasanay po na yun kasi nagkaroon po tayo ng opportunity na maituro po sa kanila yung tamang paggamit ng mga radyo. At the same time, nabigyan po natin sila ng opportunity na magkaroon po ng lisensya. Okay. So, yung kasi pinakamahalaga sa mga radio, no? Dapat may license po, no? So, nag-usap na rin po kami ng ating pong mahal na mayor na talaga maglalagay din kami ng mga radio stations or mga radio equipments po sa mga barangay, no? Para sa ating pong sa operations, ano? So, hindi ba natin sa hiningi na kakailanganan natin siya, pero mas maganda po na ready po tayo sa oras na bumagsak talaga yung line of communication po natin dito sa bayan ng Brooks Point. Actually, napakarami pa po ng programa sa barangay. Sadyang kami na lang po yung sumusuko. Pero naniniwala po ako na kailangan na po siyang pagplanuhan at syempre, kailangan din po natin makinig sa kung ano ba talagang kailangan ng barangay po natin. Okay po. Ayan po. So yan, isa pong patunay na yung progress po ng MDRRMO ay malayo pa pero malayo na. Yes. So malaki na po ang in-improve po ng opisina po ng MDRRMO. So ayan po, kaya patuloy lang po nating suportahan po sana ang ating opisina. Gayon din po, isa po itong panawagan po sa lahat ng barangay na patuloy po na makiisa para po sa kahandaan nating lahat. So ayan sir, aking sunod na katanungan po. Ano-ano naman po ang mga pangunahing layunin ng MDRRMO, hindi lamang po sa buwan ng Hulyo, kung hindi sa pangkalahatang mandato nito sa komunidad? Yes po. Okay. So kami po, ang MDRRMO, or ang ibig sabihin po niyan ay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kami po ay inatasan po, isang sangay po ng pamahalaan na nakaatas po na siguraduhin po na yung ating pong komunidad, ang ating pong ahensya ay handa sa oras po ng sakuna, no? So kami po sa MDRMO ay meron po kami sinusunod na 4 po na thematic areas na kung saan lahat po ng aming action ay nakabatay po dito sa 4 na thematic area natin. So unang-una po dyan, disaster prevention and mitigation. Pangalawa po, disaster preparedness. Pangatlo is disaster response. Pang-apat po, disaster rehabilitation and recovery. So, si disaster prevention and mitigation po, nandito na po yung mga programa natin na kung saan ay hanggat maaari, iwasan natin or i-mitigate natin yung malaking impact po ng disaster sa lugar po natin. So, nandyan po yung pagkakaroon po ng mga flood control, mga drainage systems, yung paghahanda po natin dyan. And at the same time po, yung pong mga iba't ibang proyekto pa po na kakailanganin po under ng disaster prevention and mitigation. So kasama na rin po dyan yung pagkakaroon po ng mga assessment mapping, yan po, sa mga barangay po natin. So yung pangalawa naman po na thematic area, yung tinatawag natin na disaster preparedness. So disaster preparedness, from the word is preparedness, pinaghahandaan mo yung pagdating ng sakuna. So dito po, ang pinaka-critical po is yung capacity building. So capacity building, not only as the responder, not only as the council members, but also the community. So kami po sa opisina, ay masaya po kami i-announce na talagang tuloy-tuloy po yung pag-training natin sa ating barangay, sa ating community, sa ating responders po, no? So ano pa ba, maliban po doon, yung pagpapalakas din po ng ating kapasidad, no? Pagdating po sa mga rescue equipment, sa mga early warning devices. So napakarami, napakalawak sir lang ano po. Lang ating pong disaster preparedness. Nandiyan na rin po yung patuloy po na pagsasagawa ng mga drills, ng mga simulation exercise,
pagkakandak po ng mga information education campaign about sa risk, sa disasters. So lahat po nandyan. So disaster response naman po, ito yung pangatlong thematic area na kung saan ito naman po yung pag-responde, no? So yung mga search and rescue operations, nandyan na po. Yung pong pagmamanage po ng mga evacuation centers, kung sakali may mga evacuees po tayo. So nandyan po yung focus po niya. At saka yung pagbibigay po ng mga immediate na responde, no, sa mga apektadong family. So pang-apat naman po is disaster rehabilitation and recovery. Ito naman po yung thematic area na kung saan nakafocus po tayo dun sa pagbangon. So pag dumating po sa kuna, gaano ba tayo kabilis mag-recover, no? So nandun po yung mga programa po natin, halimbawa po sa mga nasirang kalsada. So nandun po tayo, may mga programa po tayo sa immediate repair, yung sa mga nasirang mga kanal po, minsan naglalagay agad tayo ng mga culverts. So maliban po dyan, may mga programa po tayo para sa mga livelihood, no? Although maliit lang, pero nag-allocate po tayo ng pondo para sa mga livelihood ng mga apektadong pamilya po natin. So basically po, si MDR po talaga, yun pong apat lang na yun ang pinagpo-focusan. So again, sabi ko po, prevention, mitigation, preparedness, response, rehabilitation, and recovery. Okay po. So ayan, napakadaming thematic areas po ng MDRRMO, no? Yes, so kaya po wag naman po sana, panawagan po sa lahat na wag naman po sana na maging madaliin yung MDRRMO na mag-request po ng walang pasok. May pasok po ba o walang pasok? Kasi napakarami po ng kanilang ginagawa. So kamusta yun, sir, no? Naka-receive po kayo ng maraming messages, sir? Ayun po, sa totoo lang, actually, ang gusto lang sana namin ipanawagan, no? Yung suspension ng class po talaga is doon po sa mga ulan na may dalang panganib, no? I-emphasize ko yung word na panganib. So kasi po ang Pilipinas po kasi ay kalahati po niya ng taon yan ay tag-ulan. So kung kada ulan po ay magsususpend po tayo ng klase, ubusan na, sir, ng ano po mangyayari sa academic calendar po ng ating school, ano? Kaya po minsan marami po nag-inquire, sir, may suspension po ba? Syempre sa assessment po namin hindi naman po ganoon ka-impact, no? Yung ating pong mga eskwelahan na posibleng bahain po sila. So hindi po kami nagsususpend, ano? So yun din po yung panawagan namin sa publiko na sana maging maunawain po sila, no? Lalo na po doon sa mga panahon na umuulan naman po pero walang dalang panganib. It's just normal rain, ano? So ang atin pong remedy for that is syempre is siguraduhin po natin na yung mga anak po natin, mga estudyante po natin ay kung papasok sila, may tamang pananggalan po sila sa ulan, payong po, raincoat, o di kaya kung mahatid po natin sila. Ngayon po sa mga lugar na hindi naman kasi pare-pareho yung klima, no? Ang weather situation natin dito sa bayan ng Brooks Point, no? Kung sa tingin po ninyo na yung mga anak po ninyo ay hindi safe pumasok, no? Lalo na po kung may malakas na ulan pero wala naman pong anunsyo, kayo po bilang magulang, bilang guardian po, legal guardian din yung mga anak, mga estudyante, ay pwede naman po ninyo hindi papasukin yung mga anak ninyo, no? Lalo na kung sa tingin po ninyo, based po sa inyong personal assessment na yung ulan po na nangyari sa lugar po ninyo ay may dalang panganib, pwede na pong hindi, no? So ganun din po yung mga schools na mga school leaders po natin, kung sa tingin po ninyo na sa lugar po ninyo malakas ang ulan pero sa lugar ng iba po ay hindi naman, at sa tingin niyo po sa area po ninyo ay pwede kayo magkaroon ng localized suspension. So even without the announcement ng LGU po ay pwede po kayo mag-suspend, no? So we highly encourage po na gamitin po yung ganung klaseng opportunity, no? So mahirap po kasi na kami po sa tanggapan ay bombarded by requests, no? So we acknowledge naman po doon sa concerns po ninyo, but still we have our own assessment, no? Kung talagang may dalang panganib po ba yung ulan o wala. So yun po. Maraming salamat po doon sa mga nakakaunawa, and sa mga hindi po, maraming salamat din po. Ayan, maraming salamat din po, Sir Mod, sa pagpapaintindi po sa ating mga listeners po nandyan. So ayan po, para po sa ating sunod po na katanungan, paano naman po sinusuportahan ng ating lokal na pamahalaan ang MDRRMO sa pagpapatupad ng mga program at paghahanda laban sa sakuna? So, kamusta naman po ang support po nila Mayor Benedito at ng lahat ng bumubuo ng pamahalaang lokal sa MDRRMO, sir? Yes. Maswerte po ako na yung ating pong Mayor ay si Mayor June, kasi even though sa start pa lang ay masasabi natin more than 100% po ang support sa MDRRMO. Kasi po, ang ating pong tanggapan po kasi ay meron po tayong tinatawag na 5% na LDRRMF o yung Local Disaster Risk Reduction Management Fund, na kung saan automatic po na 5% ng kabuuang budget ng LGU ay allocated sa MDRRMC.
sa MDRMO po, no. So, yung 5% po na yun ay pinagdidesisyonan ng konseho. Meron tayong MDRMC na kung saan si Mayor po ang ating pong chairperson. Katuwang po ang iba't ibang ahensya. Kasama na po tayo sa MDR bilang executive arm po or secretariat. Ano? So, doon po sa 5% na yun, doon po pinipili or inaalam ko ano pa yung mga programa na nakabase sa discuss ko kanina na 4 na thematic areas. So, mapalad po tayo dahil kahit paano po ay nasa batas po yung pagbibigay ng mandatory funding po, no, sa pamahalaan, no, sa ating opisina. So for this year po, we have allocated 35 million for the MDRMO. So isang challenge din po yun kasi nasa batas na dapat si MDRMO at si MDRMC po ay talagang gagastusin yung pera na yan, no. So, kaya po marami po tayong activities, marami tayong mga programa. At ako po personally bilang isang supervisor po ng aming tanggapan, ina-ensure ko po talaga na yung mga pag-suspend po o pagpipili ng mga programa ay hindi po tayo nagbabaldas. Okay po. So, sinasigurado po natin na every money po na gagastusin natin ay karapat-dapat naman. At talagang nakakatulong. Ano? So, yun po. No? So, marami tayong programa. No? Kami po sa MDR ay kami lang po yung secretariat pero marami kaming katuwang ng iba't ibang ahensya, no? Katulad ng sabi ko kanina, may mga partner agencies tayo, may mga collaborations tayo. So, yun po, no? So, pinakamalaking bagay po na ating pong ginagawa is yung pagkakaroon po ng mga sinisigurado natin na yung ating serbisyo po ay 24/7. Kaya may mga emergency response unit po tayo. Kaya makikita po ninyo pag may mga aksidente, sino po mong tinatawagan, si MDR po, no? So, isa po yung sa mga highlight po ng ating po mga projects. Yun po. Thank you so much. So ayan po, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council or yung MDRRMC po dito. At especially, that is headed by our Chief Local Executive, si Mayor Cesario R. Benedito Jr. Maraming salamat po. So ayan po, may mga hakbangin po ba ang inyong tanggapan para mas mapalawak pa po yung partisipasyon ng mga kabataan, paaralan, at iba pang sektor para sa disaster preparedness? Yes, sir? Actually, ako talaga, sabi ko nga kami na lang yung sumusuko. Napaka-visionary ko. Ang dami kong iniisip ng mga programa na pag dinidiscuss ko sa mga kasamahan ko. Sisimangot na lang sila. Sir, kakayanin pa ba natin yan? Pero syempre, it would take time. Yes. Pero it would take time and proper strategy. Ano? So, isa sa niluluto namin ngayon is yung pagkakaroon po ng IEC. No? So, kung meron tayong 50 schools o 35 schools, lahat yun kailangan namin puntahan. Syempre, ayusin lang namin yung schedule. So, magkakanda kami lang IEC sa schools na kung saan i-discuss namin yung about sa disaster, preparedness, at the same time, magtuturo din pa ng mga skills, mamimigay kami ng mga pamphlet about sa preparedness pa natin. Pero, hindi pa namin sabing kaya next month, no? Siguro baka mga September pa. Kasi kumbaga madugo po yung preparation. No? At the same time, nagtatap na rin po kami ng mga volunteer groups namin sa mga iba't ibang vulnerable sectors. Ano? Kasi si MDR po o si Response, kailangan po natin i-consider yung vulnerable sectors natin. Yung kabataan, mga senior citizen. Yeah. So, ngayon po may mga ongoing meetings po kami to collaborate with our PWD. So, gusto namin sila makausap, makikinig kami doon sa mga hinaing nila. Lalo na po doon sa kung ano po yung kaya namin ibigay sa kanila sa oras po ng preparedness and sa sakuna mismo. So, nandun din po, meron tayong mga volunteer groups ngayon na mga IP members, IP groups, na kung saan ang target naman po namin doon ay bigyan sila ng training. Yes, no? training. Kasi sabihin natin na hindi porket nasa vulnerable sector sila, ay wala silang magagawa. No? So, gusto namin na sila mismo, sa kanila po mismo manggaling yung response na kailangan din ng community po nila. No? So, sa senior citizen po, may mga programa rin po tayo. Ang ina-highlight po namin is makipagkwento kami kila lolo at lola at alamin po namin kung ano po ba yung pwede nila maiambag sa amin. Lalo na po yung historical data. Kasi ngayon po sa historical data ay very limited na po meron tayo. Kasi ibig sabihin, baka doon sa area po nila, nagkaroon na po pala ng mga insidente na hindi po reported sa atin. So, siguro sa mga meetups po natin with them, baka sila na po magkakwento sa atin. Mag-inform po sa inyo. So, napakarami pa po ng mga programa. Sabi mo, kami lang po talagang sumusuko. Okay po. So ito sir, ano po ang nais po ninyong ipaabot na mensahe sa ating mga kababayan upang maipaalala ang kahalagahan ng pagiging handa sa anumang oras? Yes. Unang-una, syempre, kami po is MDR, kung sa tingin po ninyo ay
hindi namin nagagawa yung trabaho namin, ay humingi na po ako ng pasensya, no? But we did our best naman, no, to tap everyone, ano. Pero sa tingin ko po, siguro sa paghahanda, gusto ko lang i-highlight yung mga preparation po natin na dapat meron tayong mga go bags. Yes po. Yes, go bag. Pagka nagkaroon po ng insidente na pagbaha or ng anumang danger na dumating po sa inyong pamamahay, tanungin niyo po sa sarili niyo ngayon, handa na ba akong lumikas, di ba? Pag sinabi natin handa na ba ako lumikas, ibig sabihin lahat ng mga essential goods ko, essential na kagamitan ko, naka-ready na ba? Yung mga importanteng dokumento ko, birth certificate, marriage certificate, nandiyan na ba? Ready na ba pag kinuha ko, isahan na lang? Or baka hindi pa. So, encourage po namin na lahat po ng ating mga household, magkaroon po talaga ng go bag, no? So, mahalaga po kasi yun na at time pa na emergency, kasi ang kalaban natin sa oras ng emergency ay oras talaga. Oras po. No? So, at anuman point darating po yung danger. So, it's better na to have an equipment or to have a go bag, tapos yung documents natin secured, nabibitbitin na lang natin, hindi yung magkakaligal pa tayo. Saan ba si birth certificate ko? Baka dito ba o dito ba? So, maka-intact siya, no? So, at the same time, dapat ilagay natin siya sa secured location na alam natin kung saan siya nakalagay. No? So, usually, ang laman naman po ng go bag, mga pagkain, flashlight, radyo, mga damit, first aid kit. No? Yung iba, naglalagay pa ng cellphone. Tapos, yung ilaw. Siyempre, mahalaga rin po yung pito. Yan, no? Yes, so, pwede po natin i-share sa page kung ano ba talaga yung mga nilalaman ng go bag. Sabi ko nga, siguro pagpunta namin sa barangay, magpa-competition kami, magdadala sila ng go bag to proof na meron talaga sila. No? So, pero tinitingnan namin kasi talagang yun yung pinaka-goal namin ngayon, yung pagkakaroon ng mga preparedness po sa level na po ng kabahayan. Now, aside from that, kasi ang goal namin is meron sanang kahit isang miyembro ng pamilya na may alam na po sa basic life. No? Ibig sabihin yung mga standard first aid po, no? Kasi malaking bagay din po yun na habang hinihintay yung proper rescue po mula sa authorized agency, katulad ng barangay at saka ng MDR, paano nalapatan po na Pangulang Lunas po yung ating pong community, yung ating pong member of the family. No? Yes. So ayan, sir. Ngayon po, nasa inyo po ang pagkakataon na hikayatin ng ating mga listeners na lumahok sa inyong mga inihandang programa para sa buwan ng Hulyo at gusto niyo po i-shoutout po ang inyong official Facebook page. Yes, nasa sa inyo po ang pagkakataon. Actually, nakalimutan ko pala. Meron pala kami ongoing TikTok tsaka poster making. You know? So, overwhelming po yung entries doon kasi parang ang in-announce ko is 10 lang pero ang nag-entry na sa 2029. Oo, so magkakaroon po kami ng pre-judging na lang kasi kaawa naman kung hindi naman entertaining yung ibang entries. Ano? So, yun po, kung gusto nyo pa po mag-entry sa aming TikTok, sa aming poster making, until July 15 naman siya. No? So, pero yung sa ibang activities po, lalo na po yung sa barangay workforce namin, sa mga junior rescue volunteers, sa ating po mga student youth leaders, in-encourage po kayo na mag-participate po doon sa mga upcoming activities po namin. And also po, i-like po and i-share po yung aming Facebook page, yung Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Brooks Point. Kasi mas marami kaming engagement pag suspension ng class. Yes po. Yan ang pinakinaabangan ng mga bata pag walang po, suspension ng class, wala po kaming engagement. Ayan po. So ayan sir, Engineer Mods, maraming salamat po sa inyong napaka-makabuluhang impormasyon na ibinahagi po sa ating mga listeners. Thank you so much po. At maraming salamat po and congratulations na po agad sa success po ng inyong event. Thank you so much po. Thank you so much. Maraming salamat sir sa suporta po. Kasi pag sinabing MIO, isang tawag ko lang dati kay Ma'am Deborah at ngayon kay Sir Omar, mas mabilis. No? So thank you so much po sa inyo lahat. Maraming salamat everyone at antayan po natin ang susunod na segment po ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Serbisyong Bayan.
Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating mga serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. At ayan po, maraming salamat po sa ating naging guest para sa Talakayang Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. So atin po munang binabati ang MDRRMO at saka yung Municipal Nutrition Action Office sa katatapos lamang na National Disaster Resilience Month at National Nutrition Month celebration. So ayan po, congratulations po sa Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office sa kanilang katatapos lamang na National Disaster Resilience Month. Kitang-kita po natin na napuno po ang buwan ng Hulyo sa mga activities ng MDRRMO. Siyempre dahil po yan sa kasipagan ng mga staff at ni newly promoted Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Engineer Mod Ryan R. Miranda. Congratulations din po, Engineer Mod, sa inyong promotion. So ayan po, palakpakan po natin ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. At gayon din po, atin din pong binabati ang Municipal Nutrition Action Office at ang Municipal Health Office sa tagumpay ng National Nutrition Month. Katulad ng MDRRMO, masaya rin po nating ipinagdiwang ang buwan ng nutrisyon. Congratulations po kay Municipal Health Officer Dr. Lovelyn R. Sotoza at syempre kay Municipal Nutrition Action Office Designate Ma'am Lorraine Floresca Abiog. Ayan po, patuloy po nating suportahan ang mga programa ng nasabing opisina by following their official Facebook pages, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office /Brooks Point at Municipal Health Office /LGU Brooks Point. Ayan po, isa pa pong pinapabatid po ng ating Brooks Point School of Arts and Trade in partnership with TESDA Provincial Training Center na magkakaroon po ng free TESDA Assessment and Certification para sa Carpentry NC2 at Masonry NC2. So sa lahat po ng mga interesado, maaari po tayong makakuha ng slot. Limited lamang po ito sa second floor ng Gender and Development Building sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan hanggang August 4, 2025. Sa mga aplikante, ang mga requirements po ay Certificate of Employment indicated with at least 2 years of working for verification and qualification at 2 pieces 2x2 ID picture with color and white background. Ayan po, importante po na sundin po natin ang mga requirements para po sa madaling proseso ng ating aplikasyon. Para sa karagdagang detalye at iba pang mga anunsyo, maaari po nating i-follow ang official Facebook page ng Brooks Point School of Arts and Trade. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office, sa pangunguna ni Municipal Information Office Designate Mr. Darwin H. Omar, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw ng Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat.